Ganda ng sikat ng araw. Medyo maulap. Medyo maulap pero watak-watak. Pero kung ganda ng sikat ng araw. Short ride natin yan, syempre. Tagal-tagal ko rin kasi hindi nagamit si Shadow. Nakakagulat si Kuya. Nakita ko, naghihigop pa si Kuya. Bomba daw, sabi ni Kuya. Nung undas, November 1, nung 31, nagkasakit tayo. Kung kailan mayroong long weekend, tsaka ka nagkasakit, imbis na nagra-rides ka, nakahilata ka. Mainit ang katawan, nilalagnat. Diyos ko, just it. Sayang yung araw na yun. Sayang nga. Sayang kasi hindi tayo nakapag-rides. Binabala ko sana nung pumunta nung 31 tsaka nung 1 and 2. Pumunta dun sa Tarlac. May tropa tayo dun sa Tarlac, sa Herona. Yun yung binabala ko. Siyempre, magpapaalam tayo kay Commander nun. Baka mapalo tayo pag di tayo nagpaalam. Sige nga, subukan mo. Punta sana tayo ng Tarlac dun. Ganda rin kasi yung pasada ng Tarlac. Halos lahat spalto na. Bukit din kasi dun. Sa tropa ko dun. Hindi ko rin sila dun. Tatanim sila ng mais, kamuting gapang ba yun? Gapang na kamote. Meron din silang bigas. Palay. Palay muna pala bago bigas. Ko naman talaga, Justin, oh. Pero wala, nagkasakit tayo. Pero ngayon okay na tayo. Medyo ngongo lang tayo ng konti. Kasi may sipon pa tayo. So, tagal ding hindi nagamit na si Shadow. Mga almost 14 days. Kasi na-busy sa trabaho. Tapos umuwi tayo ng Manila, naka-auto tayo. Pagod, nag-inom, ayan. Pag-uwi dito, Pampanga, nagkasakit. Ay, tigas ng ulo mo. Gago ko. Pero okay lang, yung kaganapan naman dun sa Manila is birthday ng pamangkin ni Miss Bibo. Worth it naman, masaya naman. Tapos, nung pinapainit ko na sa parking area, talagang siguro mga 2 times ako nagpindot sa starter, hindi siya nag-andar. Kinabahan ako. Yan, sabi ni admin na nasa ibang bansa na ngayon, sabi niya, natural lang yan pag ang SR natin, natural lang pag hindi nagagamit, ang tagal daw i-start kasi parang nga daw. Siyempre ako naging kampante, mas matagal niya hindi mas matagal eh. Mas may alam na siya sa SR. Kaya tayo, bago pa lang. Kaya yun, sinunod ko na lang yung payo niya na tsagayin ko niya pa-start. Tapos, nung nag-start na, yung hinga niya, putol-putol, para siyang kinakapos, parang palyado. Dinireport ko sa GC namin. Sabi niya, natural lang yan. Kasi malamig pa. Ibabad ko daw sa 4,000 to 5,000 RPM. Sabi ko, okay, hindi. Ganun ginawa ko. Uminit na siya. 60 Celsius, medyo okay. Medyo nawala yung kapos niya. Pero lalo na nung sobrang init niya na. Sobrang init niya na, wala na. Hindi na siya ganun. Hi. Okay.
Ang iniisip ko naman, kasi hindi naka-remap. Hindi naka-remap tong MC natin. Sabi ko, hindi kaya napuno na ng carbon yung piston and Gusto mo saksakin ko ang alang mo, ha? cylinder head ba yun sa mga valve? Kasi sabi rin ni Jerwin doon, pinakita niya sa amin yung piston niya tsaka yung sa mga valve niya napuno ng carbon. Sabi sa kanya nung nagbukas, di magtagal mapuno na yan, ganyan, maging palyado na. Yun yung iniisip ko kasi syempre ayaw mandar ng motor ko kasi hindi naka-remap, panay pugak. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito, maita ulo ko. Kinabahan si Justin ng kalahati. Hindi pa binuo, kalahati lang gago. Baliw. Okay naman, naging okay naman siya. Ito, nagagamit na natin. Kanina nagtingin ako sa yung wind noise yung sa 360 natin, yung camera. Medyo maingay wind noise niya pag namamali. Namamali tayo ng ikot. Para siyang may dalawang tenga yan sa gilid. Nandun yung niya. Yung parang mic niya. Kaya pag natagilid siya, tapos umaandar tayo, mahangin. Ang ingay ng ng audio niya. Yan. Nagbili ako ng sa TikTok ng parang pantanggal ng ingay niya. Parang foam lang siya na square, maliit. Hintayin na lang natin dumating, install natin siya. Madali lang naman, ididikit lang naman siya. Order na rin tayo ng ng wireless microphone para pag may para na tayong mic para mas malinaw yung voice natin. Meron na rin tayong pang bullet stick. Pang bullet time stick. Nagbili na rin tayo. Parang iba yung boses ko. Misis din, namaos eh. Diyan ako madalas kumain ng pares. May nakikita akong taga dito, naka-SR din. Tinanong ko yung kay Harold eh. Sabi niya taga Clark daw. Sabi ko, pag nakita ko yun, naharangin ko. I-re-recruit ko sa grupo namin. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ganun yung ginawa ko kay Hikari na taga Fiesta Community. Ewan ko, lumipat na sila sa Mandaluyong. Yun yung huling niya eh. Sabi niya sa GC. While I'm in there, we tell them on the chart, locking it just like that.